Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga usapin sa mundo ng social media. Mukhang lumalala ang tensyon sa politika base sa ulat na tumakas na si Kuting matapos makita ng napakaraming mga sundalo. Maraming nagtataka kung ano ito. Ba ay isang sinyalis ng takot o bahagi ng isang mas malaking plano? Ang biglaang pagkawala niya ay nagdulot ng mas matinding eksplikasyon sa publiko. May mga nagsasabing ito ay isang dispiradang hakbang upang makaiwas sa posibleng pag-aresto o iba pang legal na aksyon. Samantala ang presensya ng maraming sundalo ay nagpapahiwatig na may seryosang pangyayari sa gobyerno. Hindi pa malinaw kung ito ba ay isang opisyal na operasyon o isang aksyong militar laban sa isang mataas na opisyal. Ang palasyo ay nananatiling tahimik sa isyu, kaya't marami ang nag-aabang sa opisyal na pahayag mula sa pamahalaan. Ang mga taga-suporta ni Kuting ay nababahala sa kanyang kalagayan. At kung ano ang susunod niyang hakbang, ang kanyang mga kritikko naman ay nagsasabing ito ay patuloy ng kanyang pagkakasala sa social media. Kaliwat kanan ang diskusyon kung siya ba ay dapat habulin o hayaan ng mawala. Ang mga otoridad ay maaaring magsagawa ng mas maigting pa na seguridad upang maiwasan ang anumang kaguluhan. Marami ang nagtatanong kung magbabalik pa ba siya o tuluyan ng mawawala sa eksena. Kung hindi siya agad mahanap, maaaring magpatuloy ang paghahanap sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ang kanyang pagkawala ay maaaring magdulot ng mas malaking epekto sa kasakulukuyang balanse ng kapangyarihan. Sa huli, ang bayan ay naghihintay kung paano magtatapos ang controversial na kwentong ito. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Gago. Magkaroon naman kayo ng dignidad. Kaya nga, taong bayan, ibalik natin yung dignidad ng kasundaluhan natin. Ilagay natin sa tama eh. Mali yung perspective eh. Mali eh. Hanggang commander-in-chief lang yung chain of command. Ano ba yan? Paano naging hanggang commander-in-chief lang yung chain of command, presidente? Eh yung naghalal sa kanya nandito eh. Ano eh, chopuera tayo? Tratado pala kayo eh. Kami nagbabayad eh. Loko-loko. Kami nagbabayad sa lahat ng yan eh. Presidente, Vice President, Senator, Congressman, lahat ng institusyon. Sino ba nagbabayad? Taong bayan. Sino ngayon ang amo? Natoko ay ano. Kaya nga mali yung mindset. Ayusin natin. Ilalagay ko, palagay sa konstitusyon yan. Kung saan yung chain of command. And may be represented by dito sa itaas ng Council of Elders. And I want it clear kung sino yung Council of Elders na yan. Hindi tago-tago, walang ano, cloak and dagger. Ha? Maliwanag, lahat ng sektor represented. Kaya pinakabobo yan o pinakano, basta represented siya na sektor. And then, mag-create na lang ng kung paano siya tanggalin do sa council kung gago, kung nuisance. Kundi kaya, vote of no confidence. Kundi kaya, yung mismong sektor niya, tanggalin siya. Kasi wala eh. Wala eh. At kung meron tayong ano, dapat kurikin natin yung culture of corruption eh. Mali talaga tayo eh. Maling-mali yung ano natin, kultura natin eh. Ano ba para sa akin dyan? Yung ganun ba? Mali eh. Kaya ayoko nag-vlog kasi nakakainit ng ulo. Okay, meron pa isa. Isingit ko na, no? May mga members tayo sa FGF, no? Na ewan ko, inggit ba? O sugo ng satanas o nakikinig sa ibang vlogger na tungkol sa pera. Ayaw ko pinag-usapan ng pera. Pero gusto kong linawin yung tungkol sa pera. I want it centralized. Yun yung policy ko sa FGF. I want it centralized.
Kung sino man ang gustong magbigay, magbigay kayo. Is voluntary. Walang minimum, walang maximum, magbigay kayo. Ayaw namin tumanggap sa mga politiko at sa mga negosyante para wala kaming utang na loob. Utangin na nyo. Wala kaming utang na loob. Kung kayo mga kababayan, OFW, mga dito sa Pilipinas, gusto nyo tumulong kayo. Ang dadaanan nyo si Commander Kevin Duldulaw. No? Kevin Duldulaw. Sa kanya naka-channel lahat para ma-check kung sino ang nagbibigay. You know why? Para ma-record kung sino yung nagbibigay at kung magkano yung binibigay. No? Kung pwede, huwag kayong dumiretso kahit kanino. Kung nag-specify kayo, ibibigay nyo sa akin o kaya kay Commander Bukay, specify diretso kasi kami gusto nyo tulungan, specify ninyo. Pero sabihin nyo pa rin kay Kevin, para may record. Because I want it all accounted. Ngayon, papasok doon, kaya nga walang gustong umawak ng pera. Si Bukay, ako. Pero pagka walang hawak ng pera, sino hawak ng pera? That's why tinanggap ko, ako na. Nag-open ako na account under my name, that's temporary, until such time na I see it fit na pwedeng ilagay sa isang committee yung pera. But right now, ang isip ko ay ayokong i-disperse yung trust and yung accountability kahit kanino. Okay lang ako sa accountability kasi kaya ko. Kahit umabot pa ng trilyon yan, kaya ko. Kasi hindi ako kayang bilhin na isang sentimo wala ko ninako sa gobyerno. Kung ano man yung allowances na kukuha ko noon sa gobyerno, yun lang yun. Walang labis, walang kulang. At kung merong allowances na kukuha ko because of my position, pa 1,000, 2,000, 1,000 lang actually because I was ano yun, a military assistant to the Director General and then before that, ADCAM. Kung meron ako ang pera, ibinibigay ko pa sa mga tao. Minumudmud ko. I don't need that. No? Kaya I can handle yung pera kung ilang bilyon, trilyon because hindi ako kayang matukso ng pera. Pero openly sinasabi ko, ayoko mahawak ng pera, tukso yan, bla 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 bla. Pero walang hahawak eh. And then we need to get it going, yung gustong mag-contribute, yung gustong tumulong sa organization. Alam nila, Kevin, na ang idea ko, tsaka ni Commander Bukay, na idea ko is, meron pumapasok na pera. Ang daling i-account eh. May pumasok, may lumalabas. Yung lumalabas, cover mo na resibo or at least a signature from a responsible, trusted person. Yun na yun. Kasi yung pagkalabas ng pera, i-itemize niya, matitrace kung kanino binigay yung pera. Okay? So, diretso. Ang sa akin, gusto ko, bago maubos yung pera na yan, mailagay natin sa mga commander natin sa area and then eventually to the regions and then the provinces para bawat commander merong operating capital na hindi na kinakailangan i-account. Bakit? Kasi yung ibibigay kong perang ganyan sa kanila, galing sa mga contribution nyo, babalik din nila. And yung matitira, bahala kayong mag-accounting yan sa inyo-inyo, sa grupo nyo. Kung gusto nyong i-share yan sa mga FGF members eventually, bahala kayo. Because that will keep your group tightly knit na hindi kayo mag-anuhan, magdaigan. At least kayo, you belong to a family of FGF in that region. Yun yung binivisualize ko. Para hindi tayo hingi ng hingi sa mga OFW kasi kayod ng kayod yung mga yan. Now, kung merong mga nagsasalita na mga miron at mga FGF members, let me warn you. Enough na salita. Kung meron kayong question, you go directly to me. If you do that behind my back
and I find out with the right investigation that you are not doing things properly and violating my policy, we will expel you, I will expel you from FGF. Without anything. Wala nang ano-ano. Basta sinabi ko, expelled kayo. You know why? Voluntary ito eh. Di naman kayo sumusweldo. Wala tayong sweldo. Voluntary ito. So anytime, pwede ka i-terminate. Lalo na for cause. Walang tatanggap ng pera directly from anyone unless na alam ko. Okay? Kevin, walang dediretso na pera kahit kaninong commander na hindi mo alam. Kinakailangan alam mo. Kung nyaring may nagbigay sa akin, kinakailangan ipaalam sa'yo. Kaya para mawala yun, kinakailangan lahat ng pera na papasok, alam ni Kevin for accounting purposes. Because ang gusto kong malaman eventually, because I'm trying to prove a point, na kung yung Proclamation number 8, yung taxes ng taong bayan, pwedeng ibalik after 20 years. Yun yung point. I'm trying to do it sa FGF pa lang, on a minuscule level. Kaya kunyari may pumasok na kalahating milyon, eventually may kalahating milyon pa rin na preserve yung pera. And that will prove the point na may kalahating milyon na pumasok, lumabas yung kalahating milyon, may bumalik na kalahating milyon. Even if it has to come from my own money. Bumalik yung kalahating milyon, tapos nun, intact yung pera ninyo and we can go for other projects. Mantalang merong mga kanya-kanyang fundraising, mga kanya-kanyang sustainable funds, fund generation, bawat region. O paano nangyari yun? If we are able to do that, then the idea na yung future generations na Pilipinos nagbabayad ng taxes, pwedeng ibalik ng Estado after 20 years. From age 20 to 40, balik yung 2 million mong binigay in taxes. Babalik sa'yo. Parang nag-caretaker lang yung gobyerno. Pero nagawa ng gobyerno yung gusto niyang mangyari. Nag-increase yung productivity, tumaas yung collection from 4.5 trillion, naging 9 trillion, which enables the government to provide better services, to provide more convenience sa Pilipino, at yung subsidy, kuryente, tubig, internet. Tuloy-tuloy, walang korupsyon. Pinapatay man yung kurap. Tapos nun, tuwan-tuwa ka kasi parang nag-force savings ka lang, hindi nawala yung pera. Hindi yung nagamit kung saan. Wala, naninakaw na eh. Tapos obligado ka, sige, kahit pa more. Nakaw pa more. Ganun nangyayari ngayon. And it has to stop. At the age of 60, ayun, meron na naman ikaw. Kung ano yung binigay mo in taxes, na income tax. So hindi yung inaasahan mo lang yung retirement money mo. Naninakaw na eh. Ninakaw na nga ngayon eh. And here we are, we cannot get our acts together. At yung iba na MUP, gaganon-ganon. Yung iba sa AFP, gaganon-ganon. It has to stop. Kaya nga yung Christmas is this Christmas, you will remember na ito yung Christmas na nag-isip tayo. Ano ba gagawin ko? O, parang si Bongbong, ano gagawin ko? O, ganun din tayo, mag-isip kayo. Anong gagawin natin? Tatayo ba tayo o hindi? Tatapusin ba natin o hindi? Sila ba mangingibabaw o tayo? Napakasimpleng tanong, di ba? And liwanag na sagot, di ba? Tatayo tayo. Ang kulang na lang, kailan? Kailan? And I don't care kunyari nga, sabi ko nga kahit expel nyo. Buti pa yung class 88, itong Maringal. Hindi kami nag-abot. Hanggang 86 lang ako kay Bato. 88, binanatan si Wilkins. Tumayo yung klase para kay Wilkins.
Pucha, ganyan sana. Sabi ni Bato, yung klase niya, he's throwing in his class to support Wilkins. Kayang gawin ni Bato yun. Ako hindi ko kayang gawin eh. Kasi alam ko yung klase namin, ewan eh. Merong pro sa akin, may pro kay BBM. Eh paano? Nandun si Ed Anyo, nandun si Popong Felix. So, ewan ko, nakalimutan na ba ninyo kung paano tignan yung tama at mali? Ang tapos i-issuehan nyo ko na yung nakaraan ko. Ano nakaraan ko? Ay, nako. Kayo merong nakaraan, hindi ako. Kasi ang tagal nyo sa serbisyo. Nag-retire kayo sa serbisyo. Kahit papano, nakinabang kayo. Ako nga hindi nakinabang eh. Imagine yun. Uupakan pa ako ng personalan. Hindi tama yun, hindi tama. Ngayon, kahit personalin nyo ko, hindi umaalis yung issue. Ninanakawan tayo. Magiging komunista tayo. Magiging bangag yung bansa natin. Narco-communist plundered state. Wala nang pere. Plundered. Narco-communist plundered state na delikado pa sa gera. We cannot defend ourselves. Puta na, zero budget sa PhilHealth. O di, kawawa Pilipino. Tapos iyak-iyak kayo pagka kayo nagkaroon ng sakit. Galit lang kayo, hanggang gripe na lang. No, tama na yung gripe, tama na yung griping. Lahat ng kabalyero, tama na yung griping. Lahat ng MUP, tama na. We have to stand up, we have to decide, ano ba talaga ang gusto nating mangyari sa buhay natin? Gusto ba natin ang Pilipinas habang buhay ganito? Mamatay tayo ganito? Will we go out into the night na ganito na? Wala na pag-asa. Kanya-kanya na lang tayo. Di bale, sabi na kung sabi, enjoying naman. Or will we stand up together, united, feeling what the Filipino people are aspiring for, hoping for, and we will defend them, defend the Republic, defend the aspirations of the Filipino people. Yun yung tama eh. Regardless of your differences, regardless kung 4-star ka, regardless kung private ka, regardless kung instructor ka, professor, o janitor, lawyer, judge, o kriminal ka. Pwede ba for once we come to that common ground, Pilipino ka na matino, and you stand up for your country? Pwede ba yun? Kalimutan yung differences. Kalimutan yung partido eh. Kalimutan yung political beliefs eh. Ang isipin mo lang, Pilipino ka. Mali naman talaga yung nagdodroge eh. Ba't kayo pa may katuwiran? Mali naman yung nagnanakaw. Eh, ba't kayo pa yung tama? Kayo pa yung mag-imbestiga? Kayo pa yung magkocontempt? Mali naman talaga yung nandyan yung CPP, NPA, NDF na sila pa kayo nagkukall na shots. Mali yung nagkaroon tayo ng alignment with them. Ano yung ginawa ng NTF-ELCAC? Sayang. 50 years na yung 25,000 na NPA, hirap na hirap yung armed forces, and then nung napababa ng 1,800 na lang yung armed group, wala na dismantle yung mga front, guerrilla front ng NPA dahil sa NTF-ELCAC. And here you are again. Nandun na sila sa gobyerno, wala na yung armed struggle, nandyan na sila sa political struggle. And anytime they will have a president or a leader or a parliament, a prime minister, but we are communist. And they can ask the help of communist countries. That's the danger. And then pinalalabas ninyo, mga Duterte, sila yung maka-China. Anak ng tokwa, ano ba mga naratibo meron? And kaya nga we have to stand up to finish this. So, balik ako sa pera.
tapusin ko na yon. Walang tatanggap ng pera sa FGF na diretsyo galing kung kani-kanino. Walang tatanggap. Linawin ko na. Anyone na may kinausap, yung mga commander, magsabi kayo sa akin o kaya kay Commander Bukay. Commander Bukay, isa lang ang standard natin. No? Walang hihingi ng pera kahit kanino because it will reflect sa grupo natin. Bakit tinakailangan nakacentralize yan para ma-account yung pera? The moment na kung saan galing yung pera, wala nang accounting at papasok yung taking advantage sa mga nagbibigay. You're taking advantage. Malaunan yan, uncontrolled na yan. Hingi na lang na hingi, parang linta. Kasi nakikinabang. Kunyari, binigyan nyo ng 10,000, binigyan nyo ng 20,000. Ay kung saan nyo ginamit. Malay nyo, magkirida pa yan. Mambabae. O malay nyo kung saan nyo nga kung ano ang excuse sasabihin para sa FGF yan. Eh hindi naman nakatikim yung FGF. Di ba mas tama yung sinasabi ko na centralized, mamomonitor ko, ibibigay ko sa commander, ipapasa namin. So may responsible, accountable person yung commander na yon. Area, regional, provincial. Sa kanya binigay, sa kanya pinareceive, sa kanya ko inaasahan, babalik yung pera, 50, na-preserve. Pero may naiwan doon, umiikot na, going concern. Nag-buy and sell ng palay, nagpatanim ng biga ng palay, ng fish pond o whatever na regenerating income. Yun yung habol natin. Because when the commander has a regenerating income from 50,000, then 50,000, then 50,000, palaki siya, palaki, then 100,000 na, niroroll lang niya, 200,000. He has the capacity to sustain yung organization niya in his level. And that would be nice. Pero kunyari, diniretso nyo kung kani-kanino, you are trying to destroy the organization. At baka itong mga nagbibigay, sana hindi, kayo ay sugo ng demonyo ng kabila to destroy the organization para magkaanuhan. Mga guerrilla commanders, no? Let me remind you, tarantado ang kalaban natin. Demonyong kalaban natin. And you shouldn't fall for the trap kung pera-pera. That's why I want it centralized. Because at my level, at the level of Bukay, alam namin, I am submitting every month, every fifth of the month, kahit may sakit ako. Utragis yan, kahit may sakit ako, bumangon ako. Pumunta ako ng bangko, kawawa yung teller, nahawa sa akin yun. Buga ako ng buge. Tapos nun, ubo ko ng ubo. Siyempre, nag-escape sa mask ko yung ibang mikrobyo. Nahawa yun sigurado. Tapos nun, nagpakuha ko statement of account. At para, ang pangako ko kasi kay Commander Kevin, every fifth of the month, magbigay ako ng statement of account para ma-account yung pera. Para alam kung magkano yung pumapasok at magkano yung lumabas. Yung lumabas, I have to account that. Bukay has to account that. Kasi sa akin, bigay lang ako ng bigay kay Bukay. And yung resibo, lahat, hawak ni Bukay. Walang kaso yun sa amin dalawa eh. Kasi magpatayan lang kami dalawa kung isa sa amin kurap eh. Pero ako, I can cover that because yung sarili kong pera, pwede kong itapal to protect Bukay, to protect myself, to protect yung money intended for FGF. In the end, what will happen, and it will surely happen, is that kung ano yung pumasok na pera para sa FGF, ng contribution ng ating mga OFW, nagamit na para sa mga activities natin, nagkaroon pa tayo ng sustainable, regenerating na income capability ang bawat commander. Hintay-hintay lang, una-una lang.
Yun yung ano. Ngayon, habol natin accountability. Kaya every 5. So, susunod, January 5, February 5, March 5. Statement of account lagi. And then malalaman, magkano yung totally disbursed, magkano yung natitira, magkano yung on hand. And then, ang kagandahan nun, makikita, may mga project na umaandar. Wala akong magawa dun sa iba na lumalabas, talagang expense. Pero I'm trying to recover yung expenses na yon. Kasi meron akong may MBA nga ako eh. Nag-doctorate nga ako eh. Management eh. Hindi lang ako nag-dissertation eh. Otherwise, pwede ko sa finance department eh. Pero walang gusto magpunta sa finance ngayon pagka nagkaroon ng change over. Bakit? Walang pera eh. Nawawala yung pera eh. That's why, isa pang order sa AFP eh, secure all airports, all point of entries and exits, secure yung nasa Intel. Alam niyo naman eh, nasaan yung pera? Bodega, di ba? Mga bahay, secure that. And it has to go back, it has to be brought back sa treasury. Lahat na ninakaw. If we're going to do something right, we better do it right. Hindi yung forgive and forget, hindi. Kayong mga nagnakaw, nag-crossover kayo, kaya problema nyo. Markado kayo eh. Hindi ako markado, kayo. Anong tingin nyo sa akin? Takot sa inyo? Matagal na akong patay. Matagal na akong patay dapat, kaya hindi ako natatakot kayo. Natakot na ba kayo kay kamatayan? Eyeball to eyeball with death? Natakot na ba kayo? Kaya nga, hindi tama yung ganyan na kayo nagnakaw, kayo nagkamali sa taong bayan, kayo pa yung may katwiran ngayon. Aba, anong klaseng utak meron yan? Anong utak meron kayo? Kayo na nagnakaw. Kayo pa yung gagamit ng konstitusyon para upakan kami. Para kami pa yung mali. Destabilizer? Hindi. Kayo ang destabilizer. You have destabilized the country to the point of bankruptcy. You are the threat to national security. Kayong lahat. Kaya nga kami tatayo eh. Nananahimik kami. Saka nakakita kumpanya na yung board of directors laging tatayo, may problema. Bihira yun. Ngayon, ang Pilipinas is in grave danger of bankruptcy, of crime, droga, of becoming a communist country. And here you are, relaxing kayong lahat. Kaya nga mga MUP retired, mga kabaro ko, no? Active, retired. Pwede ba itong Pasko magmuni-muni kayo? Isipin niyo yung tama. Wala sa personalities, nasa issue. Yun yung problema, issue. Ay, nako. At yun sa mga nagsasabi na kaya kami tumatayo, yung FGF, may nagsasabi mga vlogger, no? Na kaya kami involved kasi gusto namin posisyon. To hell with you. To hell with you. Mag-intriga pa kayo ng gano'n ang pinag-uusapan na nga bansa natin. To hell with you. Hanip kayo. Posisyon. Tapos sasabihin, pera-pera. Commander Bukay, wala nang mention ng pera. Wala na. Yung tumayo, walang kailangan pera. Voluntary. Gusto nyo mamatay, doon kayo, tumayo kayo, sumama kayo sa akin. Kung gusto nyo paglaban Pilipinas, tumayo kayo. Because it will happen only once. Isang beses lang ako tatayo. Pati si Bukay, pati FJF, isang beses lang. And you better be there to fight for your country.
Wala. Voluntary. Pera-pera. Na kailangan ganito, kinakailangan ganun, kinakailangan may 1,000. Yan, 2,000 yung nga kay BBM eh. Ganon. Let it be voluntary. Magbago kayong 7 araw na pagkain. Maglagay nyo sa backpack. I-screen na lang yan. Magdala kayo sarili yung tubig. Yung mga mag-organize, wala namang. Kung yung mag-organize, baka mamay yung mga organizer pang kumita. Tapos kami pa ngayon yung hanapan nyo ng tao. Wala, ang pupunta dyan,